Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 3, 2025 at ito pong si Senator Joel Villanueva. Mukhang nasasaktan na talaga sa mga pambabatikos na inaabot niya po sa netizen. Siyempre, hindi lamang netizen ang nambabatikos dito eh. Kasama po ang mainstream media dahil lang mga vlogger in particular nagre-react lamang sa mga balita ng mainstream media. Pero ito ngayon ang sistema. Mukhang dahil nga po nasasaktan na siya, nagbabanta ng magkakaso. Ganito ba ang senador? Meron tayo sa Pilipinas ngayon na kapag ka nababatikos, magbabanta ng kaso. Saka sino-sino kaya ang pwedeng sampahan ng kaso nitong si Senator Joel Villanueva? Anyway, karapatan niya naman yan kung gusto niyang magsampa ng kaso, pero malamang sa malamang, ang mga ganyang gawi, pananalita ng isang senador, lalo lamang po itong uulanin ng batikos. Ito po ang balita mga tol, panoorin po natin. Pero bago po tayo mag-react dito sa balita, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa at malaki po ang tulong niyan sa ating mga advokasya. Panoorin po natin ito pong balita ng Bilyonaryo News Channel. Hindi na nakapagpigil. Okay, lakasan pala natin. Medyo mahina yung ating audio. Yan. Hindi na nakapagpigil si Senador Joel Villanueva sa alegasyong may kaugnayan siya kay controversial former district engineer Henry Alcantara. Ang mga nagpapakalat ng anyay fake news, kakasuhan na raw niya. Ang detalye sa agenda report ni Kakasuhan na ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang tanong, fake news ba yung binabalita ng mainstream media? No? Kasi sa aking pagkakaalam, lahat ng napapanood natin sa mainstream media ay public record naman eh. Yung mga insertion na sinasabi, yun po ay nasa record ng GAA, no? Kasi sinaliksik po ito in particular ng politico.com.ph. Kung mali siguro yung sinasabi nila, baka yun ang pwedeng makasuhan. Saka yung mga vlogger na nagre-react dito, kasama po tayo dyan. Ang tanong, isa kaya si Top 1 sa masasampahan ng kaso nito pong si Joel Villanueva? Tingnan natin sa hinaharap mga tol. Ay, sorry, nalakihan ko. Sir Ganibe ng Abante. Bakit? Bakit ako? Bakit gano'n? Bakit sa akin tinuturo? Hindi ba napakaklaro dahil tatamaan na sila ngayon? Umalma si Senador Joel Villanueva sa umano'y pag-single out sa kanya at pilit na pag-uugnay sa kanya sa pinakakontrobersyal na opisyal ng DPWH ngayon na si Engineer Henry Alcantara na dating district engineer ng Bulacan at iniuugnay sa kanya ang issue ng mga maanumalyang flood control project sa lalawigan. Kasunod ito ng mga kumalat sa social media na larawan at video na kasama niya si Engineer Alcantara. Dito, ang tao nagre-react lang naman dito. Kasi totoo naman eh. Kitang-kita ka naman, Senator Joel Villanueva na magkasama kayo. Ewan ko kung ano ang sinabi ng ibang mga vlogger, ano? Pero syempre, bahagi ng reaksyon natin dito na malapit kayo sa isa't isa. Di naman maikakailaya, no? Wala ngang isang pulgada, isang metro ang layo ninyo. Namimiloso po lang ako. Nagpapatawa lang tayo mga tol. Pero ang punto dito, merong mga ganitong tagpo. At hindi po ito iisang beses lamang. Pero syempre, sinasabi ni Joel Villanueva, mga picture lang naman yan. Hindi naman yan ang ibig sabihin, meron na daw po siyang ginawang mali. Bakit lumalaki? Engineer Alcantara na nitong Martes lang ay inamin sa pagdinig ng Kamara na pumirma siya sa isang proyekto na kalaunan ay napatunayang ghost flood control project sa Bulacan. Ano yung at umamin sa Senado dokumento na yan? Ito yung Department of Public Works and Highways, the Government of the Republic of the Philippines through the DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office, represented herein by Henry Alcantara, duly authorized for this purpose, with main office address at Tikay City of Malolos, Bulacan, herein after referred to as the procuring entity. Tapos may pirma nito pong si Henry Alcantara bilang district engineer at iba pang mga personalidad ng DPWH. Na pumirma siya sa isang proyekto na kalaunan ay napatunayang ghost flood control project sa Bulacan. At umamin sa Senado na siya ay nagkakasino. Never. Ang transaction is, what is transaction? And again, this is, unfortunately, this will again be used by fake news peddlers, no? Ano ba yung Ang tanong, sino ba yung mga tinutukoy ni Senator Joel Villanueva na fake news peddlers?
Kasi sa aking pagkakaalam, yung mga vlogger ay nagre-react lamang sa balita. At kung balita po ang pinag-uusapan, verified naman po yan kapag mainstream media ang naglabas. Saan dun yung pagpapakalat ng kasinungalingan o ng maling balita? Kaya talagang aabangan po natin ito. Tama yung sinasabi ng isa nating manonood, balat sibuyas. Ito pong si Senator Joel Villanueva. At tingnan natin kung saan hahantong ito pong pagbabanta niya. Nakakasuhan niya yung mga nagpapakalat po ng mga akusasyon kasinungalingan daw laban sa kanya. Transaction, district engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. Common sense, isagot natin, ano? Kasi Senator Joel Villanueva, lugar mo po yung merong ghost flood control projects, ano? Pangalawa, di naman lingid sa kaalaman ng publiko na ang mga kamag-anakan mo ay nanunungkulan din sa ilang bahagi ng Bulacan at may mga kongresista din dyan. Ang tatay yata nito, isang kongresista din, ano? Kaya hindi mo maiaalis sa isipan ng taong bayan na yung lugar ninyo talaga, lalong-lalo na doon sa inilabas ng politico.com.ph sa budget insertion daw nitong si Senate President Chis Escudero, kung ang pagbabasihan po natin, balita hindi po ito nanggaling sa akin, 12 billion pesos ang napunta sa Bulacan. Tapos makikita po ng publiko, lalong-lalo na ng mga kababayan nyo dyan sa Bulacan, ang kaliwat ka ng pagbaha. Kaya ikaw talaga yung mapupuntuhan, masisisi, no? Kasi bilang isang senador na nakatira dyan, dapat ikaw yung unang-unang umaakto. Pero tahimik ka lamang. Kung kailan lamang nagkaroon na ng ganitong issue, saka ka na ngayon dumidepensa sa iyong sarili at sinasabi mo na wala kang kasalanan. Yun ang problema dyan, Senator Joel Villanueva. Ang tanging nag-uugnay lang niya sa kanila ni Alcantara ay magkababayan sila parehong mula sa Bukawi, Bulacan. Pero sa nakalipas na 3 taon na niyang pagpuna sa mga pagbaha sa Bulacan, aminado si Villanueva na hindi niya personal na nakompronta si Alcantara. Na-confront niyo ba si Alcantara sa last 3 years na pagbabaha na pinupuntahan niyo? Nandito siya. I mean, Nandito siya nung hearings. Nandito rin kayo lahat. Duda ni Villanueva, Napaka-defensive niya, no? Alam mo, Senator Joel Villanueva, mas baka nakumbinsin mo pa ang taong bayan kung nung nandiyan si Alcantara, ikaw mismo yung nagtanong sa kanya. Pero ewan ko kung hindi ko lang nasubaybayan yung kabuuan ng hearing kung tanong siya dito kay Alcantara. Kasi ang nakita ko nagtanong kay Alcantara, particular si Senator JB Ejercito. At doon nga umamin itong si Alcantara na siya po'y nagpupunta ng casino 2 hanggang 3 beses isang buwan. Alam naman po natin na bawal po sa taong gobyerno ang nagpupunta po ng mga pasugalang lugar, no? Tapos inamin din itong si Henry Alcantara na yung mga kasamahan niya, kagrupo niya, from time to time nagpupunta din sa casino. Pero ang pinakamalupit na revelasyon o rather chismis, baka makasama si Ramon Tulfo pero hindi ka naman dinamay ni Ramon Tulfo, ito lang naman si Henry Alcantara. Sinasabi kasi ni Ramon Tulfo na ito daw pong si Henry Alcantara ay nagpatalo ng 300 million pesos. Ewan ko kung totoo yon. Ang kumakalat na balita kasi nung mga nakalipas na panahon ay merong isang trabahante, opisyales ng DPWH, ang nagpatalo ng mahigit sa 100 milyong piso sa loob lamang ng isang araw. Pero mukhang hindi naman yun si Alcantara. Kasi nung sinabi ni JB Ejercito, sa kanyang impormasyon daw ay nasa 30 to 50,000 lang ang pinapatalo nitong si Alcantara. ang mga nasa likod ng mga manumalyang flood control project sa Bulacan ang silang nagpapakalat ng mga video at larawan nila ni Alcantara at pilit siyang iniuugnay sa anomalya. Yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much. It's too much and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against it. Dismayaduan niya siya sa mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na kanyang mga kababayan. Aabangan namin yan, Senator Joel Villanueva. No? Kasi maganda ito mga tol, pagka may mga sinampahan ng kaso itong si Villanueva, mas lalong mahalungkat ang sitwasyon na ito. No? Yung mga partikular na nag-content sa kanya na mainstream media, ang depensa sa paninirang puri ay katotohanan.
'di ba? Lalong-lalo na kung walang malisya doon po sa nagbabalita. Ilalabas po lahat yung sinasabi nilang katotohanan. At tingnan natin kung saan hahantong yan. Maganda yan, Senator Joel Villanueva, agree ako dyan, na magsampa ka ng kaso para magkahalungkatan. At sa huli, kung wala ka namang kasalanan, lalabas po yun. No? Lalabas ang katotohanan. Ayan, kabilang na si Alcantara. Pero pinuri naman niya na kahit papano ay naging honest si Alcantara sa mga pagdinig, maging sa puntong pag-amin na nagkakasino siya, na kapag napatunayan sa korte, maaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho at hindi na makakahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Actually, yung pagsusugal ni Alcantara, motu proprio dapat inaaksyonan niya ng DPWH. Kasi permanent item itong si Engineer Alcantara. Hindi po ito basta-basta matatanggal ng gobyerno kahit mayroong pong kautusan mula sa bagong sekretary ng DPWH na si Vince Dizon na magsumiti sila ng courtesy resignation. Kapag ka ito'y hindi ginustong magsumiti ng courtesy resignation, wala pong magagawa. Ito pong ating secretary. Kasi permanent item Ipo-floating status o maaring itapon kung saan mang bahagi ng DPWH itong mga hindi magsusumiti ng courtesy resignation. Pero nililiwanag naman ni Secretary Vince Dizon na ang proseso daraan talaga kung ano yung mga umiiral sa rules ng Civil Service Commission. At kaugnay nga po, nito pong si Engineer Henry Alcantara, mukhang haharap po ito sa kasong plunder. Ang plunder po ay isang seryosong krimen. Ito ay may kaparusahan ng reklusyon perpetua. No? Kapag ka ikaw ay nakasuhan ng plunder at malakas ang ebidensya laban sa'yo, sigurado di ka makakapagpiyansa. Tingnan natin kung saan po hahantong. Pakinggan po natin ang balita na ito. Posibleng maharap sa reklamong plunder ang DPWH engineer na nagpatupad ng ilang flood control project kabilang ang isang sinita ng Pangulo dahil ghost project umano. Balikan natin ang pag-angat sa kagawaran ni Engineer Henry Alcantara hanggang maging pinuno ng implementing office nito na may pinakamalaking project cost. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara tungkol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng First Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ang Manila Lot Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging... Ang DPWH dapat pine-pressure ng taong bayan ngayon tungkol dito Kasi alam po ninyo mga tol, ang pagsusugal ng taong gobyerno bawal. Diba? Ang dami pong natanggal, partikular sa mga kapulisan nung panahon na naghigpit diyan tungkol sa mga pagsusugal, pagpasok sa kasino, pagsasabong. Kung naggawa sa Philippine National Police yun, dapat gawin din ng DPWH sa kanilang mga personnel. Kasi nakakalungkot na may mga ganitong issue, tapos ang mababalitaan mo, libo-libo, milyon-milyon ang pinapatalo. Definitely di naman sila sumasahod ng ganong kalaking halaga. Ang district engineer, baka hindi pa ito sumasahod ng 300,000 pesos kada buwan. Tapos sasabihin, malalaman natin sa harapan ng publiko sa pagtatanong ni Senator JB, nagpapatalo ng 30 to 50,000 pesos kada pasok sa casino. Di kung 2 o 3 beses siya naglalaro sa loob ng isang taon, assuming na ganun yung kanyang pinapatalo, wag muna nating paniwalaan yung sinasabi ni Ramon Tulfo, di halos wala nang matitira pala sa kanya. Kasi ang sahod niya hindi naman ganun kalaki bilang district engineer, tapos magpapatalo ka ng kulang-kulang 100 o hanggang 200,000 kada buwan. Saan ang gagaling yung perang pinangsusugal? Kaya dapat tutukan ito ng DPWH. Sampahan ng administratibong kaso. Ano ang basis? Ang kanyang pag-amin na siya yung nagsusugal, pumapasok sa kasino, which is paglabag sa mga alituntunin na umiiral, partikular ang tinatakda ng Civil Service Commission Rules and Regulation. Karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara,
Natubong Bukawe, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Alam niyo prior to that, kaya hindi tuloy mawawala ang isipin ng publiko no, na talagang nag-flourish ito pong mga modus operandi ng mga tiwaling public official po na ito kasabot ang mga politiko at pribadong kontraktor ay dahil sa sistema nung mga nakaraang panahon. In fact, ito tinalakay ito ni Attorney Claire Castro, ang ating USEC Palace Press Officer sa press conference kanina. Pero kumakalat ngayon sa TikTok yung video nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at very proud pa ito pong mga DDS sa kanilang iniidolo na si Rodrigo Duterte, no? Nakalagay nga dito sa caption na kumakalat ngayon sa TikTok. Noon pa man, alam na ni PRRD ang kalakaran sa DPWH. Kaya mas lalo akong humanga sa kanya, sabi nung tagahanga nitong si Rodrigo Duterte. Pero backfire po sa kanila ito Kasi as early as 2020, alam niya na merong ghost flood control projects pero may ginawa ba ang Duterte administration? Partikular, ang sekretary noon ng DPWH na ngayon ay senador na si Mark Villar. Wala tayong nabalitaang inimbestigahan dito. Kung walang investigasyon na nangyari, lalo wala tayong mababalitaang nakasuhan at lalong walang nakulong. Ibig sabihin, hanggang salita lamang ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po ninyo yung kanyang ito'y masasabi na nating pag-amin, no? O pagkilala na merong ghost flood control project sa panahon niya, pero wala siyang ginawa. Racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Diba? Alam na alam niyo. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. Yun ang masaklap. Hanggang salita lamang. Kasi kung talagang inintend at in-execute nila yung kanilang intention, sana di walang ganitong pangyayari na sa panahon natin ngayon. Kasi magkakabukuhan na wala. Pinabayaan. Tapos, itong mga mapagsamantalang politiko, pati mga kontratista, taong gobyerno sa DPWH, masyadong tiningnan si Pangulong Bongbong Marcos na mabait. Kala nila hindi sila pupunahin. Makatapos ang 3 taon, sa SONA mismo ng ating Pangulo, pinansin. At ngayon, kaliwat kanan ang direktiba ng ating Pangulo para masolusyonan ang panggagago na ginagawa ng taong gobyerno sa pera ng taong bayan. Kung noon pa lamang umaksyon na tong si Rodrigo Duterte, di sana hindi na tayo hahantong sa ganitong sitwasyon sa ngayon. Baka nga ang nangyari dyan, kung may pag-aksyon talaga silang ginawa, maraming mga na-prevent na pagkasira ng mga ari-arian, higit sa lahat, baka yung mga nawalang buhay hindi nangyari kung naging maayos lamang ang pamumuno. Partikular, yung pag-iimbestiga na sinasabi niya dyan sa mga ghost flood control projects na yan. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects
Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinekwestyong flood control project sa Bulacan. Ang palusot nitong si Alcantara, masyado daw siyang nagtiwala sa kanyang mga tauhan, di ba? Kaya hindi niya na raw po binusisi. Pero ang masaklap, nagagawa niyang magpunta sa kasino pero hindi niya magawang inspeksyonin yung mga pinipirmahan niyang dokumento kung ito ba'y meron talagang proyekto o wala. Kaya dito harap-harapan po yung, sorry to say this parang panggagagong ginagawa nitong tao na ito sa taong bayan eh. At ako'y naniniwala na hindi lamang kapabayaan meron dito kay Alcantara. Malamang sa malamang, baka intentional talaga yan kasi alam nila yung kalakaran. Pero hayaan natin ang mga investigador ang sumuri dyan. At kung merong sapat na ebidensya, dapat kasuhan sa lalong madaling panahon itong si Alcantara. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Sir Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Sir Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Sir Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin, ang maximum criminal charge na pwede pong ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito obra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina, hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Grabe, no? Hugas kamay tapos ipagkakanulo mo yung mga tauhan mo. Pero kahit anong katwiran nitong si Alcantara, tingin ko mahihirapan siyang lusutan ito, mga tol, no? At kaugnay ng mahihirapan silang lusutan, baka makatakas po ng bansa. Yung iba nga, baka naraw nasa ibang bansa na eh. Kaya may kautusan ngayon ang Department of Justice na lookout bulletin sa mga personalidad na meron pong kinalaman dito po sa flood control project anomalies po na ito. Panoorin po natin yung balita. 2 linggong suspendido ang bidding sa mga proyekto ng DPWH maliban sa mga pinopondohan ng mga dayuhang institusyon. Hiniling na rin sa Justice Department na bantayan kung mag-a-abroad ang 8 DPWH official at 15 contractor sa pamamagitan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nakatutok si Joseph Moro. Humiling na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa 8 nitong opisyal. Kabilang sa ipinalalagay, sina dating DPWH Calabarzon OIC at dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa lookout bulletin ng mga pinakamatataas na opisyal o may-ari ng 15 kontraktor na may pinakamalaking na corner na flood control project tulad din na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Sinabi na ng mga Diskaya na hindi sila... Singit natin ito, kaugnay ng mag-asawang Diskaya, ang kanilang mga kumpanya ay tinanggalan na po ng lisensya.
Panoorin po ninyo ito. Nakaladkad man sa flood control scandal ay umaksyon pa rin ang Philippine Contractors Association Board o PCAB laban sa mga diskaya. Hindi nito pinalampas ang umano'y sa buwata ng mga kumpanya ng pamilya. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Revoke na ang lisensya ng siyam na Diskaya-owned corporations ngayong araw matapos mag-issue ng isang order ng Philippine Contractors Association Board o PCAB. Ayon sa PCAB Board Resolution No. 75, lumabag ang mga diskaya sa Government Procurement Reform Act of 2024. Ito, kung noon pa, kasi ang ilan sa kumpanya nitong Diskaya spouses, as early as 2015, panahon ng dating Pangulong Aquino, nasuspindi na sila eh. Pero unfortunately, bago magtapos ang administrasyong Aquino, nabigyan ulit sila ng lisensya. Tapos, dumating ang panahon ng Duterte administration, nasuspinde. Tapos, after a year or couple of years, nabigyan ulit ng lisensya at doon tuloy-tuloy na yung pag-flourish ng kanilang mga nakukuhang proyekto sa ating gobyerno. Hanggang sa dumating ang panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa rin. At salamat ngayon, natuldo ka na. At sana itong pag-revoke na ito, lifetime na. Baka kasi ang mangyari dito, pagka humupa na naman ng tensyon, hindi na naman na pag-uusapan, makakuha na naman ng panibagong lisensya. O kaya, ang masakit na katotohanan dito, baka magpalit lang ng pangalan, tapos makakuha ng lisensya, pero sila pa rin yung nasa likod ng pag-aari ng panibagong kumpanya. Sana hindi mangyari yung mga iniisip natin na yan. Matapos aminin ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na pagmamay-ari nila ang siyam na kumpanyang kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan. Dahil daw dito, may posibilidad na mayroong sabwata na nagaganap sa mga bidding. Sa hearing ng Blue Ribbon Committee noong isang araw, inamin ni Diskaya na naglalaban-laban ng kanyang mga kumpanya pagdating sa bidding ng mga proyekto. Bagay na ikinagalit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. That is not a legitimate bidding. Dahil Biding-bidingan Kaso lang sa isang punto, kumakalat yung meme. Sabi nung meme, ito ang dahilan kung bakit kailangan mo nang umalis sa Pilipinas. Kapag ka ang isang magnanakaw ay iniimbestigahan ng isang magnanakaw. Meme lang yun meme. Nakita ko sa TikTok. Ngayon, kung masasaktan si Senator Jinggoy Estrada, sorry. Pero totoo po yun Nakita ko, napanood ko sa TikTok At sinasabi ko lamang. Bakit natin sinasabi? Kasi si Senator Jinggoy Estrada sa katotohanan, naakusahan po siya ng plunder at graft and corruption. Although acquitted na siya sa mga yan, pero still merong continuing case pa sa isang kaso, yung bribery or graft and corruption. No? Hanggang ngayon, yun ay nakaapila pa lamang sa Sandigan Bayan kung hindi ako nagkakamali. At eventually, pagka ano man ang mangyari doon, hindi mawawala sa isipan ng tao na siya po'y parang sa madaling salita mga tol, walang moral ascendancy sa mga ganitong bagay. Kaya kung ako, i-inhibit ko na lang yung sarili ko Baka hangaan pa ako ng tao Kasi out of respect sa paniniwala ng publiko dahil ako'y naakusahan before, sige, mag-inhibit na ako dyan. Asikasuhin ko na lang yung ibang mga bagay na pwede kong pagpukusan bilang mambabatas. Pero syempre, ako nag-iisip nun. Hindi yun ang iniisip marahil ni Senator Jinggoy. Galit na galit pa nga siya sa pagtatanong niya dyan. Balik tayo doon po sa balita tungkol po dito sa Diskaya, no? Yung lookout bulletin na order ngayon ng Department of Justice. By the way, meron ako nakitang tanong, maganda tong tanong na ito. Sabi ni Son of Laur, Tol, yun po bang komisyon na binubuo ni PBBM ay may kapangyarihang magpa-aresto? Ito opinion ko lang. Ang aresto kasi, Son of Laur, ay dalawang bagay Merong tinatawag na warrant of arrest at saka warrantless arrest. Yun lamang ang isipin natin para mas mag-guide ka sa katanungan mo. Ibig sabihin, kapag ka continuing ang isang krimen na nangyayari, halimbawa, caught in the act, hot pursuit, tumakas, pwedeng arestuhin ng kahit sino. Kahit sinong miyembro ng komisyon, pwedeng umaresto. Kahit pribadong individual, pwedeng mang-aresto. Pero kapag ka hindi na po sa mga ganyang bagay, kinakailangan na ng warrant of arrest ng manggagaling sa korte. Kaya basically, kung ang komisyon ay maitatag at mag-iimbestiga sila, at sa investigasyon merong lalabas na taong may kasalanan, syempre isasampa ito sa appropriate unit ng ating gobyerno, either sa prosecution, sa Department of Justice,
or sa ombudsman. At ang dalawa na yan, either sa kanila, isasampa sa korte, sa Regional Trial Court o kaya sa Sandigan Bayan. Kapag lumabas ngayon sa Sandigan Bayan, titingnan nila ngayon yung basihan kung meron bang probable cause, mag-i-issue sila ng warrant of arrest. Sino ngayon na magpapatupad ng warrant of arrest? Hindi yung komisyon. Kung hindi, yung mga law enforcement agency na itinalaga ng ating batas para mag-execute ng warrant of arrest. PNP, NBI, o kung sino man na law enforcement agency na maatasan. O, kaya basically, ang sagot diyan sa tanong mo, hindi sila ang aaresto. Pero kung caught in the act, pwede nilang gawin yon. But basically, hindi nila gagawin yon. Kasi ang komisyon ay binubuo ng mga eksperto. Ang pag-aresto ay itatalaga na lang nila yan sa mga law enforcement agency na may mandato para dyan. O tuloy po tayo dito. Magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring contractor na LRTK Builders Incorporated, handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng bahayagang iba pang nakalista na madalagdagan pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Hindi tulad ng whole departure order, hindi pa naman haharangin ang mga nasa lookout bulletin. Yan ang masakit na katotohanan dyan. Kasi ang lookout bulletin, ano lang ito monitoring lang ito mga tol Pagka ninais ng mga pribadong individual na itong mga DPWH, kasi ang mga DPWH personnel, kinakailangan nila ng travel authority bago sila makalabas ng bansa. Kaya basically, di-i-issue sa kanila yon. Pero ang worry dyan, yung mga pribadong individual like Diskaya spouses, si Lubiano, yung sinasabing nag-donate ng 30 million pesos kay Senate President Chis Escudero sa kanyang kandidatura noong 2022 senatorial election. Pwedeng lumabas ng bansa yan anytime na gustuhin nila. At walang magagawa ang ating gobyerno. Hindi pwedeng pigilan kasi malalabag yung kanilang karapatan to travel. Ang tanging makakapagpigil lang kung may order sana mula sa korte o kaya yung tinatawag na whole departure order, di ba? Na manggagaling sa korte. O kaya kung makakansila yung kanilang pasaporte, which sa ngayon malabo pong mangyari yon. Kaya ang magagawa lang ng gobyerno, i-monitor sila. Saan pupunta, kailan lumabas, at kailan babalik. Pero sana, kung lumabas sila ng bansa, makabalik pa ng Pilipinas. Ang mahirap kasi dyan, baka magtago na. Pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. More than making sure that they don't leave the country, that I think what the President wants to send here, he is sending a very clear and strong message to everyone that we are serious. May hiwalay na ring request ng Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nasa Amerika na talaga yung iba. Samantala, iniutos ni Dizon na 2 linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na popondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanumalya, kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat na pause. Foreign assisted projects will continue. Kasi yun, kampante tayo na maayos yun dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na award na kailangan yun, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinaparepaso rin ng Pangulo kay Dizon at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto. Susuyurin din ng DPWH ang mga umano'y ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal niyang i-inspeksyonin ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa mga susunod na araw. Nakikipagtulungan naman ang Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nitong mga dokumento o kaugnay ng ilang kumpanya. Kaugnay ng nakikita nating video na to, may panawagan si Mayor Vico Soto ng Pasig City na sa ating mga Pilipino patuloy tayong mag-ingay dito. Huwag tayong mananahimik, Huwag tayong magkakalimutan, ika nga niya. Kasi baka ang mangyari, baka pagka lumipas lang yung ilang buwan, isang taon, tapos tahimik na issue, wala na. Pare-pares na tayong tahimik dito. At yun ang inaalala ni Mayor Vico Soto. Sa pangalawang pagkakataon, sasagutin ko yung tanong mo for the last time, Sabi ni Son of Laur, mayroon ba silang kapangyarihang
mag-contempt sa non-cooperating resource person. Ako hindi abogado, pero sa aking pagkakaalam, this is an ordinary opinion, ang power to contempt is explicitly provided ng batas. Kapag walang batas na nagbibigay ng kapangyarihan para sa isang ahensya ng gobyerno na mag-contempt, wala silang kapangyarihang mag-contempt. And definitely, ito pong independent commission na itatatag ng ating Pangulong Bongbong Marcos is by virtue of an executive order lamang. At ang isang executive order ay walang kakayahan, as para sa i-correct ako ng mga abogadong makakapakinig sa akin, na mag-contempt ng sinuman. No? Kaya basically, ang sagot sa tanong mo, walang kakayahan na mag-contempt ang independent commission na itatatag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung merong abogadong nakikinig sa atin, i-correct ako kung mali po yung pagkakaalam ko. Ngayon, meron po mga kumakalat na photograph at sabi po dito, pictures speak louder than words. Ano po ba ang inyong obserbasyon, opinion tungkol po dito? Nasa sentro ng investigasyon sa flood control scandal ang mag-asawang Diskaya. At kasabay ng paglalim ng issue, nagsulputan ng ilan nilang larawan kasama ang mga kaalyado ni FPRRD maging ni PBBM. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Dexter Garide ng Abante. Very clear. The video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes, boss. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo Dito nakakatawa no? Kasi parang hindi inisip nitong si De La Rosa yung kanyang katanungan. Basta naisip niya lamang, gusto ko ng kasagutan. Pero hindi niya inisip na maaaring tamaan yung boss niya in particular. Ang sagot kasi, 2016, panahon ni Rodrigo Duterte. Engaged sa flood control projects. Kaya natahimik siya Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Natahimik si De La Rosa no? May follow-up. Okay. Isa ito sa nag-viral na video ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan tila natigilan si Senador Bato de la Rosa nang sagutin ni Sara Diskaya na 2016 nagsimulang makakopo ng flood control projects ang kanilang kumpanya. Simula kasi ng 2016 ang panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ni Senador Bato at kalihim ng DPWH ang kaalyado niya sa Senado na si Senador Mark Villar. Simbilis ng pagtubo ng kabute, nagsulputan agad ang mga larawang di pa naman kumukupas na nagpapakita na kasama na mag-asawang Diskaya ang mga kilalang mga DDS o mga taga-suporta ni FPRRD. Kasama rito si Ipe o Philip Salvador, si dating Lady Congressman Roger Mercado na pumalit kay Villar sa DPWH nang tumakbo sa pagkasenador si Villar. Pero sa akin, lusot sa photo op sa akin naman, mag-asawang Diskaya. Sa akin mga tol, hindi naman issue yan. Kasi ang dami namang gumagawa ng mga tao. Mga kapwa natin vlogger Pag ako nasa labas, tapos may nataon na event, nakita ko sila, may kanya-kanyang hilig Pa-picture dito, pa-picture doon, no? Ang photograph kasi, dapat hindi tayo nagja-judge diyan no? Pero syempre, depende yan sa paniniwala ng publiko kung ano yung perception nyo tungkol diyan. Pero para sa akin, immaterial tong mga to, no? Hindi yan magsasabi na guilty by association ang isang tao dahil lamang sa photograph. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo yan huhusgahan. Pero sa akin, wala sa akin yan. Hindi yan ang basihan para sa akin. At kaugnay ng mga senador, ito na ang huli. Mukhang hindi sila makakalusot sa pag-iimbestiga. Kasi yan ang naiisip ngayon ni Senator Tito Soto. Ilang senador posibleng imbestigahan sa koneksyon sa flood control contractors. Panoorin po natin ang balita. Sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kaso lang ang masaklap dyan, kayo mag-iimbestiga, kayo din yung maaaring sangkot. Di ba?
iimbestigahan nila si Senate President Chis Escudero at yung iba pang mga senador dyan, mga kapwa din nila senador. Baka ang mangyari, magtatanungan lang sila. No? Kaya parang hindi ka panipaniwala pag ganito ang sitwasyon Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Ayan ang maganda kapag ka mayroong formal na naghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. No, kasi maraming nagsasabi ngayon dito ng mga abogado, bagamat sinasabi din ng iba na mahirap patunayan. Pero madaling kasuhan, mahirap lang mapatunayan. Ano ang basihan? Ito daw po ay paglabag sa probisyon ng Omnibus Election Code. Partikular yung Section 96 po nito na ipinagbabawal ang pagtanggap ng anumang donasyon mula po sa mga pribadong individual na mayroon pong existing na kontrata sa ating gobyerno. Yun ang sitwasyon ngayon na kinakaharap nitong si Senate President Chis Escudero. At tingnan natin kung saan hahantong yan.